Nasanay na po yung mga alagad na si Judas ay laging inuutusan ni Jesus. Bakit ipinagbili ni Judas ng 30 pieces of silver si Jesus Christ? Ang alam ng iba kasi mukha siyang pera. Wrong. Hindi mukhang pera si Judas. Hindi niya i-jeopardize ang kanyang profession, ang kanyang career sa pamamagitan ng 30 pieces of silver. Pero si Judas po'y natakot kasi alam niya magkakaroon ng auditing si Jesus. Kasi they entered already the Capernaum, yung Nazareth. Pumasok po sila. Si Judas po'y a-auditing na siya. Alam niyang a-auditing siya. Hindi ba mag-auditing ka at alam mong sure gagawa ka ng paraan? Amen. Hello? Amen. Kaya si Judas sabi niya, ito, walang personalan, trabaho lang. Kung siya sa mga priest. Priest! Are you looking for Jesus Christ? Yeah. I got him. You wanna do business with me? Okay. You need him? I need you. So I'll do business with you. Walang personalan, trabaho lang. Alam ko siya, kilala ko siya. Pero kailangan may bayad. How much it cost? Short siya ng 30 pieces of silver. 30 pieces of silver lang pwede. Hello? Amen. Sabi ng mga priest, okay. Paano namin malalaman na si Jesus na ngayon? Simple lang. Mauna ako, susunod na mga sundalo, yung halikan ko, yun na yun. Amen po ba? But there's one thing. Nobody could kill Jesus. Alam niyo ba na walang po pwedeng pumatay sa ating Panginoon? When He was still a child, gusto na siyang patayin ni Haring Herodes. Amen. Ni King Herod. But they never succeed. During the storm was there para sila'y maperis sa dagat because He is in control of everything. At sinabi ni Jesus, no one could take my life. I lay my life for you. So wala pong makakapatay sa akin, sabi ni Jesus Christ. Even death could not take me. I will lay down my life for you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito na na, the greatest desire, the greatest weakness will become the block to your greatest desire. Ito na, nagharap-harap na sila. Si Jesus Christ, nagpunta na. Hey, what's up, Jesus? What's up, man? Kasama niya yung mga sundalo. What's up, yo? Love you, yo. Tapos sinalikan niya si Jesus Christ. Amen? Paghalik niya, sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, for 3 years, I showed compassion. For 3 years, I showed mercy. For 3 years, I showed forgiveness. And now, what are you giving me? It's a kiss of death. Kaya si Judas nag-back out. Umalis siya. Ito na ngayon yung mga sundalo. We saw you, Jesus. We are here to arrest you. Amen po ba? Sabi sa kanya, ikaw si Jesus. Nung sabihin ni Jesus, ako nga. Alam mo nangyari sa isang pulutan na sundalo, nagtumbahan lahat. At nung nagtumbahan lahat, according to the book of John, amen, nung sabihin niya, I am He, nagtumbahan lahat sila. Pero makita po ninyo, si Jesus, ibinangon niya yung mga sundalo at pagkabangon niya, ginanon niya yung kanyang kamay. At si Judas, nakita niya, si Judas po naniniwala siya na walang makakapatay kay Jesus. Akala niya makakalusot siya sa ginawa niyang iskandalo. Na sasabihin, walang makakapatay sa kanya. Kasi kilala niya si Jesus. At dahil doon sa ginawa niya yun nung hulin si Jesus at nung dalhin na siya, si Judas po'y kinain ng kanyang konsensya. At inihagis niya yung 30 pieces of silver. And it becomes a block to his desire to enter the kingdom of heaven. Nagpakamatay siya.
brothers and sisters, the greatest weakness you have will block your greatest desire. Amen? Natahimik ka ba ang church? Nagugulat ba kayo sa sinasabi ko? Read your Bible! Sa Book of John, nung aristuin na siya sa Garden of Gethsemane, nagtumbahan lahat ng gwardya. Because you don't read your Bible. But if you're reading your Bible, you will know the story. And you will know the truth. And the truth will set you free. Magkakaroon na po kasi ng auditing. Kaya si Judas kinabahan. Kaya he made a deal for 30 pieces of silver. Si Haring David, balik tayo na Haring David. The desire of King David is to build up the tabernacle of God. That's the desire of King David. Nagawin yung tabernakulo ng Panginoon. The greatest weakness you have will block your greatest blessing. Nung nagpahinga siya, kaya po bawal magbakasyon sa ministry. Nagpahinga siya sa ministry. Sabi niya, pagod ako. Magpapahinga ako. Kaya nakakatakot po magbakasyon. Nagpahinga siya. At nung gabi hindi siya nakatulog, lumabas siya sa terrace. Pagdungo niyang ganon, nakakita siya ng aputi ang babae aliligo. Nakita niya si Bathsheba. 2 Kings. If you want to read it, 2 Kings. Nung nakita niya si Bathsheba na aputi, aliligo, aganda, pinatawag niya yung kanyang sundalo. Sino yung babaeng naliligo? Alas 9 ng gabi. Sabi ng sundalo, yan po si Bathsheba, siya'y asawa ng iyong dakilang sundalong si Uriah. Nagpahinga sa Haring David. Sabi ni Haring David, aganda. Kausap mo siya, dalhin sa akin. In modern time, bigyan niyo ng cellphone. Dito may punta ka dito. Amen? At si Bathsheba without any resistance, nagpunta kay David. Palibasa magandang lalaki si David. Magandang lalaki ko si David. Sabi ni Bathsheba, take me boy, take me. Nagbunga yung kanilang ginawa. And then, Nathan rebuked David. At sabi ni Nathan, the kingdom that God has given you will never continue. Si Haring David po humingi ng tawad. Pinatawad ng Panginoon. Ganyan po ka-merciful ang ating Diyos. Ngunit, sinabi ng Panginoon sa kanya, David, because you have too much blood in your hand, the desire that you will build my tabernacle will not push through to you, but it will push through Solomon, your son, from Bathsheba. Amen. Kaya po, ang nagtapos ng tabernakulo, si Solomon. Hello? Minsan po may mga desire tayo that because of our weaknesses, lahat po tayo may kahinaan. Yung kahinaan natin na yan po nagiging bloke para hindi natin makuha yung ating desire. Salamat po sa nag-iisang amen. Minsan po ang weakness ng mga kababaihan sa modern times, shopping. Shopping dito, shopping doon. Yan ang weakness ng kababaihan. Meron nga pong nag-post sa internet regarding ang giving to church. Yung budget niya, 500, 1,000 yata rental, nakalagay, 500 amortization ng car, 1,000 shopping,
500 grocery. Pagdating sa church, barya na lang. I don't know if you read that. Those Facebook. Amen po ba? Amen. Because the greatest witness that we have will be the one to block the desire that we have. Look at the rich young man. His desire is to enter the kingdom of heaven. Sabi ng Panginoon, because of your weakness, ang weakness niya is to give. Judas Iscariote, ang weakness niya ay yung kanyang makasariling puro pera. Amen po ba? Very extravagant way. Bakit po extravagant si Judas? We don't know. May mga tao kasi extravagant. Hindi po ba? Amen? Pagsuweldo, Kentucky. Jollibee, Chowking. At kung ano-ano pa. Pwede ka naman magluto ng simple lang. Amen po ba? Hello? Hindi ko naman pinagbabawal na kayo lumabas. Lumabas kayo. Kaya lang, it depends on your budget. Sabi nga, habang ang butones ay maliit, yung ohales, ganun din kalaki dapat. Minsan po, mas malaki yung ohales kaysa yung butones. Kailan lang. Desire. Amen po ba? Nothing is impossible with God. Those that doesn't believe in the Word of God, lahat po ay imposible. Pero sa Diyos po ay walang imposible. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan po, ang nagbablock sa blessing natin, sa desire natin, makinig kayo, ito napakarami, unforgiveness. Meron po tayong hindi pagpapatawad. Minsan kayo, sarili natin, hindi natin papatawad. If you have unforgiveness on your heart, I mean in your heart, it will become a block of your greatest desire to serve the living God. It is a block of your greatest desire na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Ang isa pa sa mga blocking sa ating mga desire ay yung ating paglilingkod sa Diyos. Kaya naman natin maglingkod, aayaw-ayaw tayo. Amen? Isa pa mga block ng desire ay yung tinatawag nating sugal. Pastor, piso lang naman. Isang tayabo lang. Pag nakadali ako, pastor, ipagtatayo kita ng malaking church. Piso lang. Kapatid, piso lang, sugal pa rin yan. Pag ikaw ay nakisawsaw, kasama ka doon. Lahat ko ng hindi pinaghirapan, it is a sin. Unless yan ay binigay sa iyo. Sugal, tongkits, mahjong, sweepstakes, lottery, lahat ng uri ng sugal, ito po'y greediness. Bakit ka pumapasok sa sugal? Because you don't trust God. Amen. Yung po reason doon, bakit ka nagsusugal? You don't trust God. But if you trust God, nasasabi mo, everything that is impossible to man are all possibles with my God. Lord, I keep on planting my seed, Lord, because it is your word. Amen. Isa pa sa mga bloke ng desire, paglalasing. Tahimik yata kayo, kalalakihan. Wala pong Kristiyanong naglalasing. Amen. Ulitin ko, yung mga lalaki ay sumagot. Walang Kristiyanong naglalasing. Maglasing na kayo sa Panginoon. Yung paglalasing po ng alak, yung alak na yan, nakalagay po sa Book of Isaiah. Pag mahilig kayo sa alak, mahirap kayo. Oh, you better believe me, read your Bible. Amen po ba? Ang mga lasinggero daw sa umaga, mapupula ang mata. According to Book of Isaiah, mapupula sa ang mata. At ang kahirapan ay kadikit nila. Kaya tignan mo, magpunta ka sa squatters area, karamihan, puro lasinggero, mahirap ang buhay nila.
dissenting taong naglasinggero. Ang tunay na lalaking umiinom ng alak, ang iniitong Bear Brand. Isa pang bloke sa ating desire, mga kababaihan, yung mga chismosa. Amen. It is a block of blessing. Ichichismis mo yung kapwa mo, gagawa ka ng kwento. Bakit? Sasabihin ng iba, Pastor, bakit lagi na lang ganun? Lagi na lang ako pinag-uusapan. Bakit ganun? Lagi silang galit sa akin, kapatid. Maganak ka, marami kang bunga, maraming nambabato sa iyo. Kung wala kang bunga, walang mambabato sa iyo. Kaya ka binabato kasi marami kang bunga, marami na ingin sa iyo. Kasi ikaw pinagpala. Pag walang pumapansin sa'yo, doon ka pag hulumihanan, pag wala na nang papansin sa'yo. Wala ba na nabati ko sa akin? Ayaw ka nila. Maaaring hindi ka maganda. O maaaring wala kang bunga. Ayan po ba? Mga bloke, block of blessing. Unforgiveness, sugal. At saka yung tinatawag nating luxury living. Alam niyo ba yung luxury living? Amen? Amen? Amen. Inulam mo ngayon, mamaya ayaw mong ulamin. Tapon na yan, tapon. Mga excess na pagkain, tapon tayo ng tapon. Mga kapatid, huwag tayong magtapon ng grasya ng Diyos. Pag nagtatapon tayo ng grasya ng Diyos, ito po'y bloke sa ating mga desire. Amen po ba? Ano ba mga bloke natin? Block of your desire. You don't pray with God. You always communicate with your friends. You always have your cell phone. You always have your note, but you never communicate with God. Pag Friday may Bible study, nasaan ka? Nandun, busy, nanonood ka kung ano-ano. Sino-sinong kausap, sino-sinong ka-text. Wala kang panahon sa Diyos. Balik na rin naman kaya ng Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, papulyak-pulyak din yung panahon ko sa iyo. How do you feel? Kung ano yung itinanim natin, aanihin natin. What we plant, we will also reap. Kung papulyak-pulyak tayo sa Panginoon, sasabihin din ng Panginoon, magpapapulyak-pulyak din ako sa iyo. How do you feel? Amen po ba? Oh, ayaw niyo makipag-usap dito. Amen po ba? The greatest block of a person's life ay yung tinatawag natin yung mga self-ambitious natin. Minsan, sa mga ginagawa natin, akala natin ay ito'y ikabubuti natin. Titignan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. It's okay that you will save your money. It's okay that you will care for your family. It's okay that you care for your children. It's okay that you work. Everything is okay. Amen po ba? Except, seek first the kingdom of God. Because the kingdom of God will be the one to give you the method and the process of entering the kingdom of heaven. Life is too short. We are redeeming time. You need to do the things that you need to do today. Hindi po pwedeng bukas. Bukas na ako kakanta, Pastor. Kaya mo kanta ngayon, ngayon na, kanta ka na. Amen. Kasi baka yung bukas na sinabi yung bukas ako kakanta, hindi ka na magising mamayang gabi. At yung bukas may alanganin na. Amen. Kaya prakpan natin ang Diyos ng buhay. Magsisipan na dyan, pupunta na ako sa church next week. Yun ang sinabi mo. Hello? Ano sabi ng Panginoon sa isang hangal? Sabi ng isang hangal, gigabayin ko itong kabalik ko, papalitan ko, pinalitan niya na malaki. Nagtanim siya, umalis siya, pinuno niya. Sabi niya ngayon, ang aking gagawin, I drink, I will sleep, eat, and be merry. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, kukunin ko ang buhay na aking pinagkatiwala sa iyo. Paggising niya, mainit na. Sa kalapatay yung air condition. Ibang init ito, tostado. Hallelujah. Amen po ba? At paggising niya, nagtataka siya bakit yung kwarto niya na dati kulay blue, naging kulay pula. Hallelujah. Amen po ba? At pagtingin niya sa kanan, nakita niya si Michael Jackson. Wow! True love. Amen po ba? Yung pala, nagbiyahe na siya. Wala na siya sa kanyang kama. Amen po ba? Amen po ba? Oh, glory to God. Hallelujah. At sabi niya, nawala yung air condition ko.
isa pang lugi sa ating buhay, marami po tayong lugi sa buhay, ay yung sa mga anak natin minsan, the way we raise up our children. As a parents, we have an obligation. Habang minor de edad, itama mo. Pag lumaki na, pabayaan mo na. Amen po ba? Amen. Sabi sa Bible, train up a child in a way he should go, that when he gets old, he will not depart from it. You need to do something for your children. Eh yung asawa ko, pabayaan mo siya, malaki na siya, matanda na siya. Let God be God. Hindi siya pwede pumigil sa iyo sa paglilingkod mo. Iwanan mo! Kaya mo ba siyang baguhin? Hindi. Kaya mo ba siyang pasunurin? Hindi lalo. Ang Diyos lamang ang po pwedeng bumago sa isang tao. Amen. Pero habang yung mga bata ay minor de edad, you have the authority and you have the right in every aspects of their life because they are your accountability. Amen. But when they reach the age na 18, wala ka nang magagawa. Matatanda na sila. All you need to do is to remind them, and that's it. Isa pang bloke sa blessing ay yung tinatawag nating idleness. Amen. Katamaran. Ang gagaling matulog, tanghali na tulog pa. Amen. Katamaran. Idleness is a sin. Yung iba naman, ayaw lang bumangon, nagtutulog-tulugan. At sasabihin mo, mag-aral ka. Pagod ako. Pagod. Pero, pag pinagyan mo ng laptop, gising hanggang umaga. Amen. Hello? Amen. Mami, napuyat ako. Bakit ka napuyat? Ang dami mong assignment. Talaga? Baloney. Amen po ba? Computer ang kaharap. Laptop ang kaharap. Idleness is a sin. Yung iba takot mag-apply ng trabaho. Bakit ayaw mo mag-apply ng trabaho? God will provide. Ba't ayaw mo mag-apply ng trabaho? God will provide. Magtrabaho ka, humanap ka ng trabaho mo. Ang trabaho mo ibibigay sa atin ng Panginoon, no matter how small is the job, God is a God of promotion. Amen. Ikaw man ang pinakamababa, ikaw man ang pinakamaliit, ang Diyos pag nalugod sa iyo, ipopromote ka ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, everything in your life will become in accordance with the Word of God. Look at Joseph. Nasa bilangguan na siya. Sabi ng Panginoon, nobody could withhold my blessings. Nobody could withhold my blessings. Kahit nasa bilangguan na siya, nilabas siya ng Panginoon at naging pangalawa sa Egypt. Amen po ba? Kapatid, anuman ang estado mo sa buhay, huwag mong sasabihin, ganito lang ako. There are things that are impossible with men, but to God, all things are possible. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. May kaya natin gawin ngayon, gawin na natin. Huwag na tayo magantay ng bukas. Idleness is a sin. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, idleness is a sin. Hallelujah. Ngayon, nothing will be impossible for us. Ngayon kung naniniwala tayo, minsan kasi madali tayong maniwala sa tao, di ba? Na sinasabi natin sa tao, yan, wala yan, bagsak yan. Alam po ba? Ay, si kapatid na ganyan, tatalon-talon lang ganyan, nag-praise the Lord yan. Wala yan, hindi rin magtatagal yan. Doon tayo naniniwala, di ba? We believe in the failures of men. If we believe in the failures of men, why can't we believe sa Diyos na sinabi niya, nothing is impossible with God? At tinitignan natin yung man's failure. Hindi natin tinitignan yung pangako ng Panginoon. Mga kapatid, sometimes it's very hard for us to follow the Word of God, especially in the area of giving. Kasi iniisip natin, ganito ako, paano ito, paano ko mababayaran, paano yung ganito ang obligasyon ko. Mga kapatid, you need to plant and let God be God over your life. Amen. Amen po
the Word of God na yung mga generous people ay naghirap. Sabi nga ng Panginoon sa Malakay, doon lamang niya ginamit yung subugin niyo ako. Hindi po natin pwedeng subugin ng Diyos. Kasalanan na subugin ng Diyos. Ngunit in the area of giving, God Himself told us, now, prove me now herein. Subugin niyo ako, sabi ng Panginoon, and I will open the gates of blessing. Amen. It's the Word of God. The Word of God prevail. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Meron nga nagsabi sa akin, sabi niya, meron tayong kapatid dito na may malaking deal. Ngayon, sabi ko, well, mangyayari talaga. Amen. Why? Nakikita ko yung puso niya. Yung puso ng buong pamilya niya. Expect ko yan, milyonaryo ka. Amen. Hallelujah. Expect and thank God. Amen. Kapag nalugod po ang Diyos sa ating buhay, walang imposible sa Panginoon. Amen. Sabi nga ng Panginoon, kung sino man daw ang nagbigay ng isang basong tubig, tubig pa lang yun ha. Tubig pa lang yun. Sa lingkod ng Diyos. Ito'y pinagpapala ng Panginoon. Amen. Eh how much more, hindi lang tubig yung binigay mo. Amen po ba? Amen. Oh, glory to God. Sabi ko sa katabi mo, ikaw ba yun? Come on. Ang Diyos po natin, He is always there for us. Dalawang side natin. Dito ako magkukunglod sa umaga nito. Weak side, strong side. What is your strong side? Your strong side, yun ang gagamitin mo. Huwag mong gagamitin yung weak side mo. Matatalo ka. Always use your strong side. At yung strong side na yun, ibigay mo sa Panginoon. Never use your weak side at sasabihin mo, itong weak side kong ito'y iiwanan ko. Amen po ba? Kung ang weak side mo ay sugal, huwag kang pumunta sa casino. Delikado ka. Hello? Yung mga kalaligin, halimbawa weak side mo yung mga sasayaw-sayaw sa patay sindi na ilaw. Huwag kang pupunta ron. Sasabihin mo minsan, napadaan lang kasi pastor, ha? Yun na palang weakness mo eh. Tapos, mahilig ka pa doon dumaan. David is a warrior, but the weak side of David are ang puti, ang babae. I'm talking about myself. Mga ano yun? Ayaw ko na ngayon na maputi. Sa wedding. Amen po ba? Stop laughing. Glory to God, hallelujah. Palakpakan natin. Yung weak side natin, hindi to guard it. Guardian natin yung weak side natin. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Mga kapatid, gusto niyo mapagpala kayo ng Panginoon? Sundin ninyo yung sinasabi niya. Even though mabigat. Mabigat talaga. Mabigat ang maging Kristiyano. At isipin mo, imposibleng makakaya ko yun. Kasi lahat naman ng ipinangako ng Diyos sa atin ay imposible. Ngunit magiging posible pag trumabaho ang Diyos sa ating buhay. Amen. Amen po ba? So, today, if you want to be blessed by God, effective this morning, sasabihin mo, God, you are now the captain of my soul. Si Joyce Myers ang nagsabi, kung gusto nyo magbigay sa Panginoon, sabi niya, at gusto nyo mapagpala, magbigay kayo hanggang sa masaktan kayo, sabi niya. Until it hurts you. Salita niyo sa preacher, si Joyce Myers. You give to God until it hurts you.
Kasi doon mo lang malalaman na tunay na pagmamahal sa Panginoon. Amen. Hindi pa barya-barya lang. Hindi kung ano-ano lamang. Doon mo malalaman ang tunay na pagmamahal. At ang sasabihin ng Panginoon, kung sino man ang totoong nagmamahal sa Kanya, ay mamahalin din niya. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Kaya sa umaga ito mga kapatid, huwag mong sasabihin sa Panginoon, Lord, imposible. Lord, lalayo ako. Imposible. Dapat sasabihin mo, God, posible. Amen po ba? Amen. Do not block the desire of your heart. Or else, kayo din po ang magsasuffer. Meron po akong napanaginipan, 3 beses na ako nananaginip. May kwento ko sa school ko. One time, nagpahukay daw ako dyan sa dulo. Lutusan ko rin si Aldrin, no? Mukha ayaw pa raw niya, mahirap. Basta kaya mo. Mamaya daw nagsisigaw, ginto. Amen. Nanaginip ako ginto. Nanaginip na naman ako, ginto ulit. Dito rin sa church. Meron daw nag-deliver sa akin ng malaking kahon. At sabi ko raw, buksan. Kanino na ang pangalan? Kayo po ba si Teddy Sumpan ako? Eh, pinag-deliver pa. Wala naman ako na-expect na deliver eh. Sabi ko rin sa mama, ikaw na magbukas kasi natakot daw, ang laki ng kahon eh, baka bomba naman. Kaya sabi ko rin sa kanya, pwede ba ikaw na magbukas? Ay, ayaw ko po. Hindi, ikaw nag-deliver eh. Hindi ko naman alam niya kung sino eh. Eh, basta ako pinapadala sa inyo. Buksan mo. Eh, gumawa muna kayo ng kasulatan sa panaginip ko. Na bubuksan ko ito, ano man ang mangyari, wala akong pananagutan. Sabi ko, sige. Okay, gumawa ako ng waiver. Nung buksan niya, punong-puno na naman ng ginto. Kagabi, nanaginip na naman ako, ginto na naman. 3 in a row. At nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, what is this? May revelation ng Panginoon. You preach the gospel without any compromise. You preach the gospel until it hurts the people. Then I will start to bless each and every one of you. Full of blessings coming from God. Para wala masasabi natin na ang Panginoon ay ang siyang Diyos na nagpala sa amin. Kaya sa umaga ito mga kapatid, I'm telling you, sabihin mo, tanggalin mo yung weak side and stay strong. Sabi nga ng Bible, when I'm weak, you make me Strong. When I'm weak, you make me Strong. So I will stay strong and I will stay strong. Amen po ba? Para lalo akong lumakas sa Panginoon tayo. So umaga ito mga kapatid, merong revelation na gagawin ng Panginoon. Do the things that are pleasing with God. Lahat ng ninakaw ni Satanas sa atin, ibabalik yun. Wala siyang gagawin kundi balik sa atin. Mauobliga siyang magbalik sa atin kasi ang Diyos mismo magsasabing, ibalik mo. No one can take Jesus away from us. Even death cannot take His life. In fact, He conquered death. Amen po ba? Huwag tayong magaya kay Judas. Huwag tayong magaya kay Haring David. Huwag tayong magaya sa isang binatang ito. Let your desire be made known unto God. Let's all stand up. Hallelujah.